mataas ang uric acid, problema sa gout, diabetes, high blood pressure, mga sakit sa puso, ulcer, GERD, gallbladder disease, cancer, stroke, mahina ang immune system, mga taong may allergies, at arthritis. So, ang pag-alkaline diet ay malaki ang tulong para ma-manage ang ganitong mga sakit. Ano nga ba ang alkaline diet? Ang alkaline diet ay ang pagkain ng mga pagkain na higher in alkaline content para tumaas ang pH level o bumaba ang acidity ng katawan na pangunahing dahilan ng iba't ibang sakit. Ngayon, proceed naman tayo sa mga benepisyo ng pag-alkaline diet. So, number 1, nakakatulong ito para ma-slow down ang aging process. Number 2, nakakatulong ito magpalakas ng immune system. 3, nakakatulong ito para ma-detoxify ang katawan. 4, nakakatulong ito para maiwasan ang iba't ibang karamdaman o sakit. 5, nakakatulong din ito para ma-improve ang digestion. 6, nakakatulong ito para maibsan ang mga inflammation o mga pamamaga, pananakit ng mga joint or mga kasukasuan. 7, nakakatulong ito para maiwasan ang iba't ibang infection. 8, nakakatulong din ito para ma-improve or ma-increase ang energy at stamina. 9, nakakatulong din ito para ma-improve ang mental focus. 10, nakakatulong din ito para mapaganda or ma-improve ang tulog. 11, nakakatulong din ito para mag-tighten or bumata ang skin. 12, nakakatulong din ito para mas mapabilis ang pagpayat or ang paglabas ng fats and cholesterol. 13, isa din itong blood purifier or nakakatulong ito para ma-nourish ang dugo. 14, nakakatulong din ito para gumaling or para ma-rejuvenate ang mga nasirang cells. 15, nakakatulong din ito para maiwasan ang pag-piled up ng mucus or nakakatulong ito para maging mucus-free. Ngayon, proceed naman tayo sa mga pagkain na higher in alkaline content. So, number 1, kalamansi. Pwedeng mga citrus fruits, lemons. So, ang lemons o kalamansi ay mataas sa alkaline minerals katulad ng potassium, magnesium na mayroong alkalizing effect sa katawan. Ang citric acid sa kalamansi ay highly acidic, pero once ma-fully digest or ma-metabolize, ito ay nagkakaroon ng magandang alkalizing effect sa katawan. Ang kalamansi ay isa ding magandang source ng calcium, iron, mga bitamina A, C, at B complex. Mayroon din itong pectin fiber, carbohydrates. Nagtataglay din ito ng malakas na antibacterial, antiviral, at isa din itong immune booster or pangpalakas ng immunity, at nakakatulong din ito para malinis ang overall system ng katawan, maganda sa digestion, pangpapayat, pangpaganda sa skin, at nakakatulong ito para maiwasan ang iba't ibang infections. At tungkol naman sa pagkonsumo ng kalamansi at mga citrus fruits, ito ay madaling i-incorporate sa mga pagkain. Pwede din tayong uminom ng kalamansi juice araw-araw. Number 2 sa ating listahan, ito ay ang avocado. So, ang avocado ay nakakatulong para ma-flush out ang acidic waste sa katawan at nakakatulong ito para ma-improve or ma-promote ang alkaline environment sa katawan. Ang avocado ay creamy, puno ng nutrients at nagtataglay ito ng dietary fiber, folate, potassium, selenium, at mayroon itong magandang amount or mataas sa healthy fats. Mayroon din itong vitamin K, C, A, at nagtataglay ito ng powerful na antioxidant tulad ng beta-carotene at iba pa. Ang pagkain ng avocado ay nakakatulong din para sa mga taong gustong magpapayat. So, nakakatulong ito para mapabilis ang pagpapayat. Nakakatulong din ito para malabanan ang iba't ibang inflammation, mga pananakit ng mga joint, mga kasukasuan, mga pamamaga. Nakakatulong din ito para ma-improve ang heart health. Number 3, garlic. So, ang garlic ay tunay na miracle food. Napakarami nitong health benefits. So, ang garlic ay nag-i-encourage para sa overall good health ng katawan.
At ang allicin na active ingredient ng garlic ay isang malakas na antibacterial, antiviral, antifungal, at nagtataglay din ito ng antioxidant. Ang garlic ay mataas din sa nutrients, maraming vitamina. So mayroon itong B1, B6, vitamin C, mayroon din itong manganese, calcium, copper, selenium, at marami pang iba. Nakakatulong din ito para ma-detoxify ang katawan, at nakakatulong din ito para ma-increase ang glutathione production ng katawan, na nakakatulong naman para ma-filter ang mga toxins sa katawan. Nakakatulong din ito para ma-improve ang heart health, at isa din itong magandang remedy para maiwasan ang pag-piled up ng kolesterol. Pangpalakas din ito ng immune system, at nakakatulong din ito magpababa ng high blood pressure. So, pang-apat sa ating listahan, ito ay ang pipino. So, ang pipino ay isa ring magandang addition para sa ating alkaline food or diet. At ang pipino ay magandang source ng maraming vitamina. So, katulad ng vitamin K, C, at mayroon din itong good amount ng amino acids, soluble at insoluble fiber, potassium, manganese, phosphorus, magnesium, biotin, at ang best part ng cucumber or pipino ay mababa ito sa calories at nagtataglay ng mataas na antioxidant. Mayroon din itong anti-inflammatory properties. So, isama ang pipino sa diet araw-araw para tuluyang ma-manage or para maiwasan ang mga sakit sa puso, at para ma-improve ang digestion, at para bumaba ang blood sugar, at para maiwasan ang sakit na cancer. At panglima, carrots. Ang carrots ay magandang source ng fiber, potassium, biotin, at mayroon din itong mataas na beta-carotene, at marami din itong mga vitamina. So, nagtataglay ito ng vitamin A, K1, vitamin B6, at ayon sa pag-aaral, ang carrots ay nakakatulong para ma-improve ang eye health at para ma-promote ang weight loss, at nakakatulong din ito para maiwasan ang certain type of cancer. So, dapat natin itong isama sa ating diet araw-araw para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. Number 6, bell peppers, pwedeng sili. 7, pwede ang green beans or mga beans. 8, pwede rin ang sea vegetables. 9, watermelon. 10, banana. At narito naman ang iba pang mga pagkain na pwede nating isama sa alkaline diet. So, pwede nating isama ang spinach, broccoli, kale, pwede rin ang almonds, parsley, pineapple, cantaloupe, pwede rin ang okra, green onions, kalabasa, pwede rin ang guyabano, sampalok o tamarind, pwede rin ang mango, chayote, apple, pwede rin ang grapes, pwede rin ang alugbati, radish, tomatoes, cabbage, onion, ginger, pwede rin ang cauliflower, oregano. So, ang oregano ay pwede nating ihalo sa mga ulam, mga pagkain. Pwede rin ang watercress. At tungkol naman sa acid forming na mga pagkain, so ilalagay ko na lang ang listahan sa comment section. At always remember na karamihan ng mga sakit ay nagsisimula sa ating mga kinakain. So you are what you eat. Dapat kumain tayo ng healthy dahil napakaganda ng buhay kung wala tayong iniindang sakit. So sana ay makatulong. At para sa may mga gustong i-request or i-suggest na content or video about halamang gamot, just comment down below. Maraming salamat sa panonood, and may God bless us all.